Valenzuela City regarding sa pag-rescue sa Tiger na 12 years old na sa Valenzuela City. Ma'am, pwede niyo po kaming kwentuhan ng ano na po yung mga kaganapan yung nangyari dito sa pag-rescue sa isang aklano na 12 taong gulang na dalagita po, Ma'am Dorothy. Okay, I think nalaman niyo yata kanina sa magulang, di ba? As a mother, kung paano na pag-coordinate sa amin sa Valenzuela. So, nung once nalaman ho namin, we're happy to say, wala pang 24 hours, we were able to rescue the child. Yun ho ang pinakamaganda. I think this is a very clear and good example of an LGU and LGU working together for on how to rescue the child. Yun ho. So, nung kinuha naman namin ng mga bata, lahat naman ho, dinala namin sa aming center. Maayos naman ho ang bata kasi nakikita nyo naman, medyo masayahin siya. But then of course, it's a traumatic experience ho yan. So we are still processing the child. But then, alam naman natin na tomorrow, kasama niya yung kanyang pamilya, pabalik na ho sa inyo, sa lugar ho ninyo. But then, ang pinangako sa amin ng social worker ho ninyo, ay they will still continue to process the child and then i-endorse siya sa isang specialist to a child psychology. So, para fully ma-process ho ang bata. Kasi ayaw natin lumaki ang bata na may stigma at laging takot. Kanina napapansin natin medyo takot sa mga ibang lalaki. Nagtatanong sa amin, sino yan? Sino yan? So I think that has to be addressed. Pero kumusta ma'am? Nakausap niyo po ba siya? May mga initial, parang mga counseling na po ba kayong naisagawa? Meron na. Sa center naman ho, meron naman ho tayong mga counseling na nagagawa. Of course, katulad ng sinabi ko, para sa isang bata na dumaan ng 6 na taon, na hindi natin alam kung ano talaga. Kasi alam nyo, meron kaming paniniwala na ayaw natin paulit-ulit ipakwento sa bata ang pangyayari because we don't want the child to be re-victimized and re-traumatized. So unti-unti namin din kinukuha mga information. Lahat ho yan, I think, pag in the end, your social worker from Kalibo Aklan will be able to answer that fully and then sila ho magbibigay ng feedback ho sa amin din dito sa Valenzuela. Hindi pa kasi tapos ang ating kaso sa bata. Ano? Hindi kayo nahirapan, ma'am, ng kunin ng bata? Okay, Twiggy. Sa pag-rescue. Medyo naging mahirap sa part po namin dahil may resistance din sa part nung custodian niya. Pero sa tulong po ng mga kapulisan natin dito sa Valenzuela na nagawa natin ang paraan po na maging maayos po yung transition from custodian papunta po sa atin. So I guess isa po yun sa pagpapakita ng maayos na koordinasyon ng CSWD tsaka ng PNP po namin dito. Wala naman pong nangyaring mga sapilitan po talaga na yung bata. Wala naman na po. Wala naman na pong nangyaring gano'n dahil maayos naman din po natin kinausap yung nangangalaga sa kanya. And naipaliwanag po natin. Pero aware po sila na yung kwento po na to ay hindi matatapos lamang dito dahil kung meron po talagang nalabag na sa karapatan ng bata ay posible pong humantong to sa pagpapile din po ng... Since may reklamo po ng pagmamaltrato, ano naman po ang aksyon ng Valenzuela Police sa ganong sitwasyon po? Okay po. Sa ngayon po, ang pagdating sa case build-up po, ito po ay naka-care of po sa ating Kalibo Aklan MSWDO dahil po uuwi na po yung bata roon. Ang pangako po namin, dahil dito rin naman po ipa-file yan kung sakasakali po, ay patuloy pong makikipag-ugnayan po ang Child Protection Center natin sa kanila po para po sa anumang assistance na kakailanganin po nila. Maski po dun sa mga dokumento, dahil yung mga dokumento po na kakailanganin nila sa pagpa-file, manggagaling din po sa amin po dahil kami po yung unang tumugon sa kaso ng bata po. So ang magpapaya ng case is yung Kalibo MSWDO, hindi yung Valenzuela City? No, it has to be from Kalibo kasi una sa lahat doon ho nangyari yung pagbigay ho ng bata doon sa yung taga Valenzuela po. So doon ho talaga magfa-file. Pero katulad ng sinabi ni Twiggy, we will have to build up the case. Magkikipagtuloy cooperation ho ng dalawang syudad. Talaga hong tuloy-tuloy naman ho. Kaya nga from time to time we'll be talking to each other. And then we're also thinking of kung ano rin ho ang mafa-file ho namin dito sa lokal. Pero ho makakaasa ho kayo yung mga ganyang pag-abuso at saka yung kung if in case it's really a child traffic case, hindi ho natin papabayaan yung kaso ng ganyan na lang po. Ma'am, may nakwento ba yung bata maliban sa psychological at physical abuse? I hope you understand po dahil nasa proseso pa lang po tayo ng pati case build-up po. Importante rin po na sa ngayon hindi na po muna kami makapagbigay ng anumang impormasyon. Sana maintindihan ko. Pasensya na Sinabi ko sa May inyo, mga no? nagpunta do dito sa opisina niyo na parang gustong kunin yung bata. What do you mean? May nagpunta ng... Nagpunta
bata na napakilala daw pamilya ng Wala naman hong galing insidente na nagpakilala. Ito lang ang first, nung nalaman ho namin na, yun nga, through sa office ni Mayor, di ba? Doon nung nalaman ho namin, talagang inaksyonan na ho namin agad. Maingat ho kami sa ganyang kaso. Kaya ganun ho. Talagang validated ho lahat yan. Kumpirmado ho ba na pulis talaga yung itong Custodian. nanggaling tong bata na to sa pulis? ang kumuha. Hindi po kami makapagbigay ng anumang detalyeng impormasyon patungkol sa kanila. Siguro po pagdating po sa korte, lahat naman po ng pagkakakilanlan ng tao na yan ay malalaman naman din po. Sa ngayon po hindi po namin alam. Though may mga impormasyon kami patungkol sa kanila, pero pagdating po dun sa tanong ninyo, wala po kaming maibibigay na kasagutan pa sa Maliban sa technical support na pwedeng maibigay ng city government. Yung technical na suporta mula ho sa city government. Opo, sa amin po, yung sa legal process natin, kasama na po yun sa suportang may bibigay po namin. Dahil nga sinabi po namin sa inyo kung may dapat i-file sa Kalibo, meron din na maifa-file dito sa Valenzuela. Katulad na lamang ng alleged na pang-aabuso, pananakit di umano po, dito sa Valenzuela. nangyari. po yun. Dito nangyari. Ang mga lang namin, yung mga pangyayari lang dito sa Valenzuela, yun lang ho ang aming kaya na harapin at ang kasuhan. Yung lang nangyari ho sa Aklan, wala ho kami masasabi. So, bali ibig sabihin no, magpa-file kayo ng case, magpa-file din ang Kalibo, parang gano'n. No? Parang ganun. Iba hong case siguro ang ifa-file sa Kalibo, iba rin ho ang case na ifa-file dito sa amin sa Valenzuela. Pero ano yung case po dito? Usually. Yung dito po ay possible po ay physical abuse in relation to RA 7610. Then yung sa Kalibo po, yun po yung kailangan nating i-determine na pagdating sa anti-trafficking law po. Kasi doon po nangyari, doon kinuha yung bata po bago dinala po rito Kailan po talaga na-rescue ito? January, right? Itong January lang po. 27. 27, oo. Nalaman namin January 26, 27 yung rescue na ho natin yung bata. So, custody sa inyo po muna. Saan po natin dinala yung bata after Nasa center ho namin. Nasa center ho namin. Kaya maayos ho naman yung bata. Masasabi ko naman, alam mo yung aming center ay well acclaimed ho yan. So talaga ho maayos ang proseso ho ng bata. Makikita niyo masayahin at actually yung mga ibang bata ho doon nakikita niyo nag-aaral pa nga ho. Lahat ho ng pangangailangan ng bata na ibigay naman ho namin. Pag-rescue po natin, ma'am, sa bata, ano yung status na sa bata? May mga makikita pong mga sugat na naghilom na, pero and then at the same time po yung bata po, tulad ng sinabi ng chief po namin, medyo may takot siya lalo na pagdating sa mga lalaki po. Kaya po minabuti namin na babae po na social worker ang mag-handle sa kanya para po mas maging palagay yung bata. So doon po nakakuha po tayo ng mga mahalagang impormasyon na kung sakali mang magpa-file tayo ng kaso po ay magagamit po natin. Yung sugat po, for ano yun, possible po na yun sa physical abuse. Posible po na galing po yun doon sa alleged na physical na pang-aabuso po. Gaano po katotoo na isang mula sa bahay na tinitirhan ng bata na yan ang dumulog sa sa inyo po para ibigay yung bata at magsumbong na inaabuso? I think yun, Twiggy, we cannot answer that. Katulad na sinabi natin, may kaso ho tayo. Ayaw naman natin ma-apekto ng ating kaso. We want the case to be successful. So there are some things that we really cannot disclose as of this point. I hope you understand. Opo. Message nyo na lang Message. po, ma'am, dito po sa successful operation po ninyo. Yeah, of course, we would like to thank Kalibo Aklan, the mayor, honorable mayor, at saka ang kanilang social worker. Talagang nakipag-ugnayan ho sa amin at maayos ang proseso. Tamang proseso naman ho ang ginawa ho natin. Ang aking ipaparating lang sa ating mga kabataan, sa mga bata, huwag ho kayo matatakot. Kung kayo ay naging biktima ng abuso, lumapit lang ho kayo sa social welfare. Katulad kami, may child protection center kami. Pwede ho kayong lumapit sa amin. Pero ho, left assured ho, ang identification ng bata ay hindi namin i-disclose. Yun ho ang aking pakiusap para ho maiwasan natin yung mga ganyang pangyayari po. Alright. Thank you po. Thank you very much. Sabi na natin sa kaibahan, kayo